Ang baha sa panahon ni Noe ay itinuturing na pandaigdigang dilubyo na kinakailangan nilang malampasan dahil ito ang panahon ng paglipol sa kasamaan na bumabalot sa mundo, kasama na ang mga kasalanan ng mga anak ng Diyos at anak ng tao. Subalit hindi nagtapos ang istorya sa buhay ni Noe pagkatapos ng baha. Marami pang mga taon ang lumipas sa kanyang buhay at may mga misteryosong pangyayari na halos hindi maipaliwanag. Alright, and welcome sa Karunungan PH. Ngayon ay aalamin natin kung ano ang mga misteryosong kaganapan sa pamilya ni Noe pagkatapos ng baha. Ayon sa Biblia, ang Diyos ay nagpasya na punahin ang lahat ng kasamaan sa mundo sa pamamagitan ng isang malakas na baha. Pinili niya si Noe na maging daan upang mailigtas ang ilang hayop at ang kanyang pamilya. Sa kautusan ng Diyos, gumawa si Noe ng isang malaking arko at pinapasok ang tig-iisang pares ng lahat ng uri ng hayop. Pumasok din ang kanyang pamilya at pagkatapos ay bumuhos ang malakas na ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Bumaha ng labis at binalot ang buong mundo. Ngunit hindi pinabayaan ng Diyos si Noe sa loob ng arko. Si Noe, ang kanyang pamilya at ang mga hayop ay nakaligtas mula sa dilubyo. Pagkatapos ng baha, nagkaroon ng bagong simula sa lupa. Nagtayo ng altar si Noe at naghandog ng alay sinunog at sumamba sa Panginoon. Naamoy ng Panginoon ang mabangong samyo nito at nagsabing hindi na niya muling lilipulin ang lupa sa pamamagitan ng tubig at nagtakda ng kasunduan kay Noe. At sinabi pa ng Diyos, bilang palatandaan ng kasunduan ko sa inyo at sa mga hayop at sa lahat ng susunod nyo pang mga henerasyon, maglalagay ako ng bahaghari sa ulap. Sa tuwing gagawin kong maulap ang kalangitan at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko kagad ang kasunduan ko sa inyo at sa lahat ng uri ng hayop na hindi ko nang lilipulin pang muli sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Nang tuluyan ng humupa ang baha, lumabas sa arko ang lahat ng sakay nito. Base sa nakasulat ay kasama sa lumabas sa daong ang 3 anak ni Noe na siyang pinagmulan ng lahat ng tao sa buong mundo. Binasbasan ng Diyos si Noe at ang mga anak nito at sinabi, magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat kayo sa buong mundo. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, ang mga lumalakad, lumilipad, gumagapang at ang mga nakatira sa tubig. Kayo ang maghahari sa kanilang lahat. Ayon sa libro ng Genesis, Kabanata 9, 18 verso, ang sabi, ito ang mga anak ni Noe na kasama niya na lumabas sa arko, sina Shem, Ham at Japhet. At si Ham ang siyang ama ni Canaan. Silang 3 ang pinagmulan ng lahat ng tao sa buong mundo. Si Noe ay nagsimulang magsaka at siyang unang nagtanim ng ubas. Isang araw, uminom siya ng alak na mula sa ubas at siya ay nalasing. Nakatulog siyang hubad sa loob ng kanyang tulda. Ngayon itong si Ham na ama ni Canaan ay pumasok sa tulda at nakita niyang hubad ang kanyang ama. Kaya lumabas siya at sinabi ito sa 2 kapatid niya. Kumuha sina Shem at Japhet ng damit at inilagay sa balikat nila. Pagkatapos ay lumakad sila ng paurong papasok sa tulda para takpan ang kanilang ama. Hindi sila lumingon dahil ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. Nang mahimasmasan si Noe sa kanyang pagkalasing at nalaman niya kung ano ang ginawa ng kanyang bunsong anak sa kanya, sinabi niya, sumpain ka, Canaan, maghihirap ka at magiging alipin ng iyong mga kapatid. Ito ay isang napaka-interesanting teksto. Ito ay nagdadala sa isip ng maraming mga katanungan. Bakit isinumpa ni Noe ang isang bata dahil sa kasalanan ng kanyang ama? Sapagkat hindi maaaring parusahan ang anak sa kasalanan ng kanyang ama. Ganun man, hindi rin maaaring parusahan ng ama sa kasalanan ng kanyang anak. Ayon sa libro ng Ezekiel, Kabanata 18, 20 verso, ang sabi, ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama, at ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid, at ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Kaya marami ang nagtatanong kung bakit hindi isinumpa ni Noe si Ham. Bakit isang kasalanan ng makitang hubot-hubad ang iyong ama?
Kung tutuusin ay hindi ba pwedeng maligo ang isang ama sa parehong paliguan ng kanyang anak? Bakit galit si Noe dito? Ano nga ba ang ginawa ni Ham kay Noe? Magulo ang salaysay ng Biblia hinggil dito. May mga nagsabi na malalim ang kahulugan na nais ipahiwatig ng Biblia at mauunawaan lamang ng mga taong may bukas at matalas na pag-iisip. Sa Biblia ang kahubaran ay may iba't ibang kahulugan. Maring ito ay simbolo ng isang espiritual na kasalanan. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 3, 18 berso, sa saling New International Version, sinabing inabisuhan ni Jesus ang iglesia sa Laodicea na bumili ng damit na puti upang takpan ang kanilang kahihiyang hubad na tumutukoy sa espiritual na kahirapan at kasalanan. Maaring ang pagiging hubad rin ay sumisimbolo ng paglantad ng kasalanan. Sa ilang konteksto, ang kahubaran ay maaring magdala ng kahulugang paglantad ng kasalanan o kahihiyang gawain. Sa libro ni Isaias, Kabanata 47, 3 berso, inihayag ang simbolong kahubaran sa Babylonia na ginagamit upang ilantad ang kanyang kasalanan at ang hatol na darating sa kanya. At panghuli, ang kahubaran ay maaaring maging simbolo ng literal na pakikipagtalik sa isang tao. Sa partikular na berso, kung babasahin sa English Standard Version, aklat ng Leviticus Kapitulo 18, 6 na berso, ganito ang nakasulat. None of you shall approach any one of his close relatives to uncover nakedness. I am the Lord. Marami ang nagsasabi na ang nangyari kay Noe ay posibleng literal na pirusahang panggagahasa. Ayon sa Datura.com, ang pangyayari ukol dito ay may kaugnayan na maituturing bilang kalaswaan na ginawa ni Ham sa kanyang ama. Iminungkahi ng mga rabbi o mga Jewish scholars ang tungkol sa naunang bersyon ng kwento ay posibleng nauugnay raw sa mas matinding krimen tulad ng pagiging homoseksual na panggagahasa ni Ham sa kanyang ama noong ito ay labis ang kalasingan. Ito ang nakita nilang rason kung bakit sinumpa ni Noe si Canaan. Ayon sa libro ng Genesis, Kabanata 9, 24 na berso ang sabi, Nang mahimasmasan si Noe mula sa kanyang kalasingan, nalaman niya ang ginawa sa kanya ng kanyang bunsong anak. Kung titingnan lamang siya ng kanyang anak, papaano nalaman ni Noe nang magising siya na nangyari ito? Isa pa, ang mga huling salita sa 24 na berso na nagsasabing ginawa sa kanya ay nagpapahiwatig ng mas konkreto at pisikal na pagkilos kaysa sa pagtingin lamang. Ibig sabihin, si Noe ay posibleng ginahasa ng kanyang anak na tulad ng ginawang pang-aabuso ng mga anak ni Lot sa kanilang ama sa loob ng kuweba. Kaya, ang kasalanan sa orihinal na salaysay ay hindi pakikipagtalik lamang mismo, kundi isang sitwasyon kung saan ang ama ay walang kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kung kaya ito ang magpapaliwanag sa kalupitan ng sumpa ni Noe. Gayunpaman, sa kabila ng malinaw na paliwanag, mayroon pa rin mga nagsasabi na tila malabo ang kaganapang ito. Kaya ito ang naging sentro ng debate ng mga Bible scholars at mga theologians, sapagkat maraming talata sa Biblia ang puno ng misteryo at matalinghagang salita. Mayroon ding inilalahad sa anyo ng idiomatiko na kinakailangan ng matalas na pag-iisip upang maunawaan ito. Ayon sa iba, marahil ang kasalanan ni Ham ay nauugnay kay Canaan, kung kaya't ganoon na lamang kalupit ang sumpa ni Noe dito, nadamay ang buong henerasyon ni Canaan. Base sa teorya ng Genesis and Genetics.org, pagkatapos ng baha nang malasing si Noe, ang anak ni Noe na si Ham ay nakipagtalik sa kanyang ina na si Naama, ang asawa ni Noe. Bilang resulta ng kaganapang ito ay nagdalang tao ng isang batang lalaki ang ina ni Ham na pinangalanang Canaan na nangangahulugang humiliated o kahihiyan. Ayon sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 27, 20 berso, sa saling ang salita ng Diyos, ang sabi, Sumpain ng taong nakikipagtalik sa asawa ng kanyang ama, dahil ipinapahiya niya ang kanyang ama, at sasagot ang lahat ng tao. Amin. Ang ginawa ni Ham ay maituturing na kahihiyan sa kanyang ama, kung kaya't ganoon kalupit ang sumpang inilapat ni Noe sa kanyang apo. Ang teorya na ito ay masyadong magulo para sa iba. Kaya hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na paliwanag hinggil dito at wala ding malinaw na pahayag mula sa Biblia kung ano ang totoong dahilan ng sumpang ipinataw ni Noe sa kanyang apo. Ang lahat ay pawang mga espekulasyon o iba't ibang interpretasyon lamang mula sa talata ng Biblia.
Ayon sa Biblia, pagkatapos ng baha ay nabuhay pa si Noe ng 380 taon at namatay sa edad na 980. Ang kanyang mga anak ay nagsingkalat sa buong lupain na siyang pinagmulan ng lahat ng tao sa buong mundo. Ang mga Israelita ay nagmula sa lahi ni Shem. Sa katunayan, ang salitang Shemites ay nagmula sa pangalan ni Shem. Kabilang sa iba pang mga angkan ni Shem ay ang mga Asyriano, mga Kaldyo, Elamita, mga Arameo, mga Moabita, Amonita at mga Edomita. At si Japhet din ang naging angkan ng mga Persiano, Romano, Scythians at Macedonians. Habang si Ham naman ang pinagmulan ng mga Canaanites, Babylonian, Phoenicians, Ethiopians at Egyptians. Ang bawat isa sa mga lahi at pangkatao na umiiral ngayon ay maaaring masubaybayan ang kanilang angkan pabalik sa isa sa 3 magkakapatid na ito. Ang usaping ito ay nababalot ng kontrobersiya. Samot-saring pananaw ang naglabasan hinggil sa salaysay ng Biblia na kung iisipin ay talagang hindi mauunawaan ng taong hindi bukas ang kaisipan. Ang kwento ni Noe ay kilala rin sa iba't ibang kultura at relihiyon. Ang mensahe ng pagliligtas at pag-asa laban sa dilubyo ay pandaigdigang kumakatok sa puso ng maraming tao. Kaya't maaaring sabihin na si Noe ay isang mahalagang patriarkang tao hindi lamang sa aspeto ng relihiyon, kundi pati na rin sa aspeto ng kultura at moralidad para sa maraming tao sa kasalukuyan at sa hinaharap. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe at i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Tandaan na laging lamang ang taong puno ng karunungan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.